Assalamualaikum. Ayan, good morning sa ating lahat. Isang nakakalokang morning. Hindi na pala morning. Morning lang para sa akin kasi tanghali ako parati nagigising. Kasi, alam nyo naman, ganun na talaga yung pattern of sleep ko, guys. Ayan po tayo. Shalak. Ganun na talaga yung pattern of sleep ko. Like, natutulog ako ng mga 2 AM ng madaling araw. Pinaka-early na sa akin yung 1:30 AM. So, eto, 11 o'clock na, or 12 o'clock na, mga ganyan kung magising ako. Nagigising naman ako pag may pasok ng mga around 9:30 or 10 o'clock. I need to wake up that early to prepare and at the same time para makapag-drive ng mas maaga sa aking work. Actually guys, umaalis ako dito, pinaka-late na is 11:15 or 11:20. So imagine niyo ang clock in time is around 12 o'clock pa, pero halos 1 hour before the clock in time dapat ready na tayo. 'Di ba? Nakakaano kasi yung drive from my place is around 23 minutes, 22 to 23 minutes plus meron pa tayong hindi natin masasabi kung merong aksidente sa daan or traffic. We need to allow at least 5 to 10 minutes pa, or else kung may traffic at hindi tayo nagbigay ng allowance is malilate at malilate tayo sa ating work. So alam niyo naman, kapag more than 5 minutes na tayong late, meron na naman tayong occurrence. So, 'di ba? Mga ganun. Binibilang po 'yan actually. Kasi kapag meron ka ng more than, I think more than 7 or 8, more than 6 occurrence, usually nagkakaroon ka na ng anong tawag dito, ng warning. So, maingat na ako diyan kasi minsan na akong nagkaroon ng warning and at the same time, na-clean up naman yung pangalan ko. So, I can't wait na sana mapunta tayo paglipat natin ng Texas is meron tayong ospital na at least siguro mga 5 to 7 minutes drive or mas maganda kung walking distance, shalak. 'Di ba? May mga walking distance naman na apartment sa current hospital ko ngayon. Um, pero hindi lang talaga ako lipat doon nung first year ko or second year ko dito sa Amerika kasi kapag naglipat ako, wala. First day pa lang tegok na. Charis, joke lang yun. Hindi naman siguro. Pero ano siya, parang nasa downtown area siya. So, hindi talaga recommended na kapag nasa downtown area ang employer mo is dun ka rin tumira kasi napaka-delikado. So, that's one of the reason why nandito ako ngayon sa catering or suburbs ng Dayton in which napakalayo ng pwede naman ako magpalipat dito. Merong malapit dito na part ng network namin which is Catering Health Network or main campus. Pero hindi ko na siya inano kasi hassle na naman ng palipat-lipat. Anyway, alis din naman na ako. Ayan, merong nag-comment dito about sa sorry daw kasi yung parang sinabi ko kasi sa isang comment na parang meron tayong mga kababayan na mas pinakikinggan pa nila or mas friends pa sila sa mga puti kaysa sa mga Pinoy. Depende naman yan sa preference natin. Sometimes, mas mabuti pa yung mga puti kesa sa mga sarili nating kababayan. O, di ba? May mga ganong instances. Especially kapag merong Filipino mafia or mas madami yung mga Pilipino sa isang area tapos konti lang yung puti, kapag inaagrabyado ka ng sarili mong kababayan, ang magiging kakampi mo talaga is yung mga minority na mga puti. Pero dito kasi sa aking kalagayan, ang nagdo-dominate ay mga puti. So, kaming mga Pinoy ang nagkakampihan. Kami ang nagdadamayan. 'Di ba? So, yan. Yung nag-comment dito. My work-life balance nga talaga dito sa
and we have to prioritize. Yes, I am prioritizing my health. I am prioritizing my rest right now. Kasi isa sa mga dahilan ay na-realize ko na kahit magtrabaho ako ng magtrabaho, mag-ipon, magmadali na mag-retire, ay magiging peligro or magiging at risk yung aking health. So, aanhin ko ang lahat ng kaperahan ko or yung investment ko kung bangag or wala na sa kondisyon yung aking katawan, 'di ba? Bakit tayo magmamadaling mag-retire? We don't even know if we will reach that age. Hindi nga natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundong ito. Don't be too excited about retirement. Yes, you have to prepare for your retirement. Dapat mag-prepare ka sa kinabukasan mo or sa future mo. But at the same time, dapat mo ring isipin na walang kasiguraduhan. Hindi ka sigurado na aabot ka sa time na yon, 'di ba? Sa 65, sa 55 or maski tomorrow, hindi ka sigurado. So, try to balance between preparing for your future and at the same time living your life today. O 'di ba? Ang sarap i-enjoy ng buhay. Let's all be thankful sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Bagong araw, bagong hangin na masarap na hangin na lalalasap natin ngayon. Syempre, oh my God, life is so beautiful, 'di ba? Travel as much as you can, okay? Pero wag naman yung parang yes, nagta-travel ka nga pero puro inutang mo naman lahat ng pinang-travel mo, 'di ba? Hindi naman ganoon, 'di ba? Let's all have a balance work and life. Dapat hindi lang siya balance. For me, dapat nakakalamang yung life more than work. If you spend, more than 36 hours per week sa work mo, dapat more than 48, dapat nasa 48 hours yung life mo. There should be more to life than work. Okay? Kaya nga merong life-work balance dito sa Amerika kasi imagine niyo na lang, 4 na araw yung pahinga, 3 araw yung work. Hindi lang siya balance, pero nakakalamang talaga yung life. So, life is very important. Actually, magbabalance na din yan siya eh. Kasi, yes, 12 hours nga yung work mo, pero hindi ka naman nakaka-uwi on time, hindi ka naman meron ka pa ring ini-spend on travel papuntang work. So magbabalance na rin siya kasi hindi naman saktong 36 hours lang yung nasa-spend na time mo sa work eh. Sometimes aabot din yan ng 40 hours. So balance lang. So merong work life. So kung i-OT mo pa yon, isang OT, wala na siyang balance, 'di ba? Ay, nako. Dito na yung mga bata, day. Ito talaga yung mga gusto ko. Nakikita ko yung mga bata-bata dito, day. Mga blondie. O siya, sige na. Hanggang dito na lang at maglalaba pa ako, guys. And pupunta pa ako sa magpapa-car wash ako ngayon. Kasi meron akong, appointment bukas. Kung ano yon, sasabihin ko na lang sa inyo. Shalak. Sa susunod na mga araw. Nag-update naman ako sa inyo eh. So, let's go na. Shalak! Yan, nandito na ako guys sa gym and mag-gym lang ako ngayon. Shalak! Yan, hanggang July 27 or 28 na lang yung access ko dito sa gym na to kasi nga pinahinto ko na kasi nga 'di ba lipad na natin sa July 31st. And mas pinili ko munang mag-gym muna bago magpa-car wash kasi parang namumuti yung festa ko dahil siguro sa ang tawag dito.
Dahil siguro sa sunblock. Hindi naman siguro ito dahil sa nahihilo ako kahapon. Shalak. Ayan, ang daming tao kasi uwian ng mga tao. Lahat halos ng mga tao ay nagpapa-car wash. Diba? So, dito muna tayo sa gym. For sure, marami ding tao dito. Pero mas pipiliin kong mag-gym sa maraming tao kaysa mag-antay sa car wash na pagkatagal-tagal. Yan guys, pa-car wash tayo. Yala. Nakakatuwa talaga to. Shalak. Sabunin mo yan. Shalak. Ayan, kapag nagpapa-car wash kayo, ang gear nyo dapat neutral. Tapos, wag nang umapak sa brake. Okay? Dapat di kayo nakaapak sa brake. And at the same time, dapat naka-turn off yung auto. Kung naka-auto man yung windshield niyo, para hindi siya masira. Ayan. Dapat naka-turn off siya. Diba? Kasi minsan nang nasira yung windshield. Tapos katangahan ko. Ayan. Kaka-car wash lang. Gwapo na naman. Gwapo na naman siya. Shalak! Pag bagong car wash talaga ang kotse. Ay naku, ang luwag naman dito. Feeling ko ang luwag dito sa may sa may likod. Pero wala namang sumasakay. 'Di ba? Ito yung parati kong pinagsisisihan na bakit ako kumuha ng ganitong Dapat kumuha na lang ako ng SUV, no? Shalak. Kasi, wala naman akong naisasakay. Wala naman akong family. Wala ring boyfriend. Shalak. Nagsabi na naman ng walang boyfriend. Bira ko lang yan ipa-car wash. Mga once a week. Ganyan. Hindi ako always nagpapa-car wash. Shalak. Na ano naman ako doon sa comment ng isa kong subscriber doon. Thank you so much. Nagbuksan na ako ng Nagbuksan na ako. Sabi para hindi na daw mahirapan. Kasi hawak ko yung camera. Shalak. Alam na ng mga kapitbahay ko na nag-aano ako dito. Bablog ako dito. Kumain muna tayo. Ay. Nakauwi ko lang galing gym. Hi guys. Ayan. Nagbabasa ako ng mga comment ninyo guys. And thank you. Thank you so much sa mga comment like concern about my health. Yes, nagulat lang talaga ako kahapon. As in, that was the first time na nakaramdam ako ng ganon. Yung parang pagkahilo after, hindi naman siya after waking up kasi di pa ako bumangon nun eh. Siguro mga 10 or 20 minutes pa akong nasa higaan before ako bumangon. Tapos pagkabangon ko, siguro mga na yun, mga 9 o'clock ganyan or 9:10. Pagkabangon ko, tapos pagpunta ko dito sa may nasa kusina na ako, bigla akong parang nahilo. Sabi ko, ay, bakit kaya ako nahilo? Bumalik ako sa bed. Ilang beses ako bumalik sa bed, tapos tumayo ulit, tapos nahihilo pa rin ako. Tapos bumalik na naman ako sa bed. Ganun pa rin. Tapos na-relieve siya after kong Tapos parang ako naduduwal. Ganyan. Tapos nagtaka rin ako. I regularly, sa mga nag-comment kay Ma'am Teresita na nag-comment about sa BP, blood pressure. I regularly check. Kaka-check ko lang nung isang araw ng blood pressure ko and it's normal. Kaya nagtaka talaga ako. But I will check it again. But it's always normal. Like, wala akong problema sa blood pressure ko. So, nagtaka talaga ako. Tapos, nagtaka rin ako anong kinain ko. Ang hindi lang usual na naaalala ko sa pattern ng life, mga routine ko na nagawa prior to that morning is that
Hindi naman siya usual. Dati ko pa yung ginagawa. Like, um, wala akong food, though nag-ano ako, early ako nun nag-workout. Nag-workout ako nun around siguro mga 4:30 or 3:30. Tapos natapos ako ng mga 5:30, ganyan. Ano siya, nag-workout ako ng back ko. And medyo nag-heavy ako. Nag-go beyond ano ko, yung usual weight na binubuhat ko for that specific week. And then, since maaga nga akong nakakain ng mga protein intake ko, so, maaga rin akong natapos na parang kumain ganyan. So, mga 9 o'clock, tapos na akong kumain lahat. As in, wala na akong snacks or everything after 9 o'clock. Tapos nakatulog ako maaga din, siguro mga 1:30 ganyan. So, tapos nagising ako ng mga 9 na. Actually, nagising ako ng mga 7 or 8, pero natulog ako ulit. So, yun lang. I don't know kung related yung napakahabang fasting time ko. Like, wala akong kain or technically naka-fasting ako from 9 to like 9 to ilan? Siguro mga 13 hours, ganyan. I don't know. Does it affect? I'm not sure. Ginagawa ko yun before, pero in the past couple of months hindi ko na siya nagagawa. Like this, anong oras na? 10:41 na, mag-11 na. Nag-snack pa ako ng aking avocado with milk plus stevia. So, tapos matutulog ako nito ng mga 1:30 or 2 o'clock. So, parang less than 12 hours yung parang magiging fasting ko pa rin. Maski, sometimes nakakakain na ako by around 9. Nagko-coffee na ako, nag-egg na ako by around 9. So, parang less than, parang mga 10 or 9 hours lang na walang laman yung tiyan ko. Technically ng food. I don't know, hindi ko alam. Pag mangyari pa ulit yon within this week or next week, maybe I will seek consultation. I will seek consultation! Siyempre, sa isang gwapong doktor. Charis, joke lang yun. Gwapo pa naman ang primary care ko. Charis. Diba? Sana yung magiging primary care physician ko sa Texas ay syempre lalaki, mas komportable ako dun, 'di ba? Kayo ba? Ano ba? Paano kayo namimili ng inyong primary care physician? Kasi lahat ba kayo ng mga subscriber ko dito sa YouTube na nandito na sa America, do you guys have your own primary care physician? I think you need primary care physician who will take care of your health needs, who will take care of you, 'di ba? Hindi naman kailangan gwapo, pero para sa akin, tinitingnan ko muna yung itsura. Charis, joke lang yun. Maski, 'di ba yung mga primary care physician, sometimes nakakainis pag ang pogi-pogi tapos not accepting new patients. Shalak. Sayang talaga, no? Shalak. Kainis pag mga ganun. Charis, joke lang yun. Tapos ayoko nang matanda, excuse me. Gusto ko yung primary care physician ko ay medyo family-oriented, tapos I will be treated like his wife. Charis, joke lang yun. Sige na, shalak. Baka sabihan nyo na naman ako ng malandi at lumipat na daw ako ng Maryland. Charis, Maryland! O siya, sige na, babush na. Bye, shalak.